Sa ating pagbabalik sa kasaysayan, alamin naman natin ang pinagmulan ng Hajj at ang kwento sa likod ng ginugunita ngayon ng mga kapatid natin na Muslim na Idil Adha. Narito si Xiao Chua sa Showtime, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! Eid Mubarak! Ang pagbati natin para sa umma o sa buong kapatirang Islam sa araw ng Idil Adha, October 15, 2013. Ano ba ang kahulugan ng Eid Mubarak? Ito ay pagbati na kapag isinayal sa Filipino ay mapagpalang kapistahan. Kaya po holiday ngayon. In fact, ang Pilipinas ang tanging bansang hindi Muslim na nagpapahalaga sa kapistahang ito ng ating mga kapatid sa Islam sa ganitong paraan. Ang Idil Adha o ang kapistahan ng sakripisyo o Greater Eid ay ang pagdiriwang ng mga Muslim ng pagtatapos ng Hajj. Ang Hajj ay paglalakbay patungong Mecca sa Arabia, ang sentro dapat gawin minsan man lang sa buong buhay ng isang Muslim. Sa Hajj, pinapractice ng mga Muslim ang tawaf o ang paglakad ng 7 beses counterclockwise sa paligid ng itinuturing na sentro ng pananampalatayang Islam, ang Kaaba, kung saan sa direksyon nito nananalangin ang lahat ng Muslim sa buong mundo. Gayun din ang Rami al-Jamarat, kung saan 7 beses nilang babatuhin ang isang poste o pader, ang Jamrat al-Aqaba na kumakatawan sa demonyong uminis kay Abraham. Ang mga nakatungo dito sa paglalakbay na ito ay tinatawag na mga haji o hajja. Sa pagtatapos ng paglalakbay o ang mismong Idil Adha, kumakatay ng mga tupa upang pagsaluhan ng mga nasa Mecca bilang paggunita sa pagnanais ni Propeta Ibrahim na sundin ang kalooban ng Allah na isakripisyo ang kanyang panganay at pinakamamahal na anak bilang tanda ng kanyang pagmamahal sa Allah. Nagsubmit si Abraham, aslama, pagsuko, ang kahulugan mismo ng salitang Islam. Sa kabutihan ng Diyos, nang saksakin niya ang anak, hindi man lamang ito naano at may nakita silang ramo o tupa na nakatay na at ito na lamang ang isinakripisyo. Mabuti ang Diyos. Kaibahan lamang sa kwento ng Biblia ng mga Hudyo at Kristiyano, ang tinutukoy na pinakamamahal na anak ay si Isaac, ang itinuturing na ama ng mga Hudyo, habang sa Quran ng mga Muslim si Ismael, ang ama ng mga Arabe, ang ibinalak na isakripisyo. Sa araw na iyon, pagsikat ng araw, ang mga Muslim ay masjid o moske o maging sa mga eidga o pook na dinadalanginan tuwing Eid upang manalangin. Exempted sa sama-samang pananalangin na ito ay ang may mga karamdaman, nagbiyabiyahe at mga babaeng may dalaw. Bagamat kailangan pagsaluhan din nila ang kabutihan at pakikipagkapatiran ng mga Muslim sa araw na iyon. Sapagkat kadalasan matapos manalangin, nagpipiging sila at kumakain. At kung nagtataka kayo bakit nag-iiba-ibang petsa ng kapistahang Muslim taon-taon, ito ay dahil ibinabata ito sa kalendaryo lunaryo o sa paglitaw ng buwan. Ayon kay Profesor Aisha Fernando Conting ng Western Mindanao State University ng Zamboanga, ang mga Eid, ang dalawang pagkakataon sa isang taon na nagkakasama-sama ang mga Muslim at nagdiriwang. Simpleng pag-reaffirm ng kapatiran, walang dekorasyon, walang parada, simpleng salo-salo ng magkakapatid. Bilang paggalang sa mga kapatid nating Muslim ang ating pagpapahalaga sa araw na ito. Ngunit sana, magkaroon din ng Eid al-Adha na sa kinabukasan na ipagdiriwang sa isang ganap na mapayapang Muslim Mindanao. Assalamualaikum. Sumainyo ang kapayapaan. Ako po si Xiao Chua, para sa telebisyon ng bayan. And that was Showtime.